Sana Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ng mga issue, mga maiinit na issue sa ating lipunan. At ladies and gentlemen, meron akong sasabihin sa inyo. Ito'y malupit na malupit. Ha? Kaya ako po tinigil yung 500 pesos na pakape ni Banat Bay. Dahil papalitan na natin yan. Ha? Sabi ko sa inyo mga banateros pag sinabi ni Banat Bay, nangyayari, natutupad. 2 araw tayong hindi pakape ni Banat Bay. Yung magtatanong tayo, tapos magbibigay kayo ng sagot ninyo at unang 3 mananalo at makakapagbigay ng sagot ay mananalo. May tig pa 500. Kung dati tinatawag nating pakape ni Banat Bay yan. Ngayon po, ang tawag na natin dyan, Panoche Buena ni Banat Bay. Yun! Hindi kasi mga kababayan, di ba? Alam naman po natin. Sabi ng pamahalaan ni Marcos, Noche Buena daw ay 500. Na-predict na natin yan, ha? Na-predict na natin yan noon pa na yung pakape ay magiging Noche Buena. Di ba? Patindi. Buti pa si Banat Bay. Yung Panoche Buena ng gobyerno, 500. Pero ang pakape ni Banat Bay, 500. Kaya ngayon, mga kababayan, abang-abang lang kayo dahil maya-maya magtatanong tayo. Maaring nasa simula, maaring nasa gitna, o maaring nasa dulo. Basta mag-abang lang kayo. Magtatanong tayo para po matulungan naman natin yung ating mga kababayan na magkaroon ng Noche Buena sa Pasko na ito. Yun! Palakpakan! Ito na nga. Ang issue ngayong araw na ito ay matindi po yung pagkasuspinde ni Congressman Kiko Barzaga. Alam nyo mga kababayan, yung pagkasuspinde ni Kiko Barzaga, it's not a simple matter. Ika nga, hindi po ito yung simple laang dahil sa may nasuspindi lang na isang congressman. Hindi ho. May malupit na dahilan. Meron pong malupit na dahilan kung bakit sinuspindi si Congressman Kiko Barzaga. At yan ang aking ibubulgar ngayong araw na to. Yun. Unya, ibubulgar po natin yung dahilan kung bakit nasuspinde si Kiko Barzaga. At alam nyo mga kababayan, ito, A1 info ito. A1, alam mo naman tayo, si Banat Bay, hindi tayo mahilig, hindi po tayo mahilig sa chismis, pero ito pong nasagap natin ay talaga nga namang A1 information. At hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ko nasagap ito mismo doon sa loob ng kamera. Sa loob mismo, alam mo naman tayo, marami tayong kaibigang congressman dyan. Dati tayong kontraktor Dahil biro naman po. Kahit kailan di pa ako pumasok sa kontrata sa gobyerno. Ito po ang kaya kong ipagmalaki. Alam nyo kung bakit? Pag sinabi mo kasing kontraktor, hindi lang naman po yan tungkol sa mga paggawa-gawa ng karsada, flood control, anything that maipasok mo sa gobyerno at tangkadil mo yung gobyerno. Kaya nga contractor, ibig sabihin nakikipagkontrata ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, yung sa laptop, di ba? Yung sa laptop na naging problema doon. Iyon hindi naman yun sa DPWH, sa dating DepEd yun. Pero merong din problema doon. Ibig sabihin may nakipagpirma. Naalala ninyo yung isa sa tinanggal ni Pangulong Duterte'ng secretary dahil may contractor siyang kaibigan na ipinasok na fire truck. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Di ba ho? Yun ang ibig sabihin po ng kontraktor. Ibig sabihin nakikipagkontrata ka. At ako mga kaibigan, hindi ko po, yan ang isang bagay na pinagmalaki ko. Mapapagmalaki ko sa inyo. At hindi lang dahil sa akin yan, pati kay Senator Jimmy Bondoc. Yan ang dapat na senador talaga Si Senator Bondoc, alam niyo naman yan, sa lahat ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte,
nakasabay namin nun, iyan ang hanggang dikit namin. Bakit? Kasi galing kami sa iisang industriya. Nila Mocha, nila Jimmy. Kaya nga namin dyan, ang tawagan namin talaga dyan, first name. Hindi ako sanay na attorney Jimmy Bondok kasi nakilala ko siya, senior siya at talagang barkada namin yan. Talagang kaibigan namin yan. At nung siya po ay naging vice president ng PAGCOR, he has all the power na pasukin ng PAGCOR kasi katiwala ho yan nung mga pinuno doon, yung presidente ng PAGCOR. Talagang katiwala po siya dyan, yung kanilang chairwoman pala, sorry, not president, the chairwoman. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na isa sa pinakamatinding kaganapan dyan sa PAGCOR yung mga entertainer. Marami kasing mga kasi-kasino na may entertainment. Marami dyan na mga kasi-kasino na entertainment. At alam mo, ako kahit pwede ko siya sabihin, pare, pasok mo naman yung grupo ko sa lahat ng kasino. Pwede ko siyang diktano pag di niya ginawa yun. Tangina, hindi na kami friendship. Alam mo yun, kaya kong gawin yun. At saka siyempre, si Mocha nga nasa loob ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So kayang-kaya kong sabihin kay Jimmy, pre, wag mo akong kakalimutan dyan ha. Pero hindi namin ginawa yun. Una, ganun talaga si Jimmy, hindi siya yung palakasan. Hindi siya, kaya ako, yung integridad nitong maman to, matindi sa akin to. Matindi integridad sa akin ni Jimmy. Kasi, attorney Jimmy Bondo, kasi nga, wala kaming ganung klaseng ginamit namin ng impluensya para mag-benefit yung grupo na nangampanya kay Pangulong Duterte, yung Mocha Girls. Hindi. Nasa Resorts World kami kasi dati na kaming nandun. Bago pa namin makilala si Pangulong Duterte, nagpe-perform na kami sa Resorts World at walang kinaugnayan nyo sa PAGCOR. Siyempre, lahat ng casino dumadaan niya sa PAGCOR, pero ang deciding ng management ng Resorts World Entertainment ay hindi dumadaan sa PAGCOR. Walang impluensya ang PAGCOR sa entertainment. At sabi ko nga sa inyo, wala pa si Pangulong Duterte bilang presidente, hindi pa nga namin kilala siya, naandun na kami, nagpe-perform na kami doon. Yun lang yung kasinong pinag-performan namin. At saka yung mga nakaraan, lahat yun, hindi pa namin kilala si Pangulong Duterte. Pero nung nandyan na si Attorney Jimmy, wala na. Hindi na kami pumasok sa kasino kasi nga, mahirap di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naging kontraktor tulad nung iba dyan. At ang nakakapagtaka kasi, speaking of contractor, ito nga yung nirereklamo ng mga sumusuporta kay Congressman Kiko Barsaga. Yung mga, hindi naman sumusuporta, yung mga nagsabing hindi dapat yan masuspinde. Kasi yung sinasabi nila, sa dami-dami naman ng isususpinde. Diba? Bakit yung isang taong nag-meow-meow, nag-selfie, nag-video, yung, alam mo yun, sa dami-dami ng isususpinde, yun ang isinuspinde. Instead na mga confirmed contractor na congressman. Could you just imagine that kind of foolishness? Isa hong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa. Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos etong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga dahil meron akong nakitang maaari niyang i-improve as a congressman. At siya'y nakinig. Maganda ang naging naidulot nito. 'Di ba? Maganda ho yung iba sa inyo nagalit, ba't ko daw pinuna? Hindi ko kasi tayo ganun .
Ang Banateros o lalong-lalo na si Banat Bay, hindi po yung ganun na pagka sisip-sip lang dahil pareho kayo ng political agenda. Hindi. Pag tama ako, palakpakan. Pag mali, banatan, kahit pa kaalyado ko, kahit pa kakulay ko, kahit pa kaamoy ko. Di ba? Ganun si Banat Bay. Kasi prangka ko eh. Walang nagbabayad sa akin, walang nagsusustento sa akin. Kayo lang mga viewers ko. Kaya hindi ako takot na bumatikos ng kahit sino man na sa tingin ko nagkakamali. At there was one time na batikos ko si Congressman Kiko ng maayos. At nakita ko naman na nag-improve din siya at gumanda ang kanyang lalong yapak. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand eh. Pwede mo sabihin na, oy, Kiko, medyo itong part na to, isablay na ito. Kasi ang pinupuna nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun ha. Hindi pa siya congressman noon. At saka yung, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. 'Di ba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na. Tatay niya ata, yun. 'Di ba? So ano ibig ko lang sabihin? Yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun ha. Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post niyang yun. Eto mga putang inang congressman na ito na contractor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila contractor eh. Gumigit na sila eh. Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera eh. Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, tangina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yon? Tapos yung ethics complaints, petiks lang. Pupuruhan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa isasabing malupit, baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay. Sabi ko nga sa inyo hindi ko naman close. Hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo. Mali talaga eh. Maling-mali. Kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 6 na pong araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barzaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barzaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romuald? Hindi ako pwede maging congressman, Hindi talaga ayoko. Ako, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero ako, hindi ako talaga. Ayoko talaga. Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido kaagad ako. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Ay! Yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, do not touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yan? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit may hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin.
kayo. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita niyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera dun sa babae. Tumutulong na nga eh. Ano ba masama dun? Hindi, di ba? Eh yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang ano lang, pang enroll lang. Ah, okay, sabi ni Kiko. Ah, okay. O, ito na. Sir, hindi ko kasi maabot kasi hawak ko yung kape. Baka matapunan ako nung kape. Pwedeng pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barzaga. Kayo naman. Gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. To, wag nyo sabihin hindi. Utang ina nyo, alam ko yan. Alam ko yan. Alam ko yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga... Kaya ako bisit na bisit sa mga hindot na yan. Yung mga congressman, alam ko yan. Kasi alam nyo naman yung grupo ko, di ba? Ilang beses kaming na-corner sa mga probinsya. Muntik-muntikan na ako makipag-away. Dahil may mga congressman na pilit binubok. Nakalagay sa kontrata ko yan, bawal. Pagkatapos ng show, diretsong hotel, huwi na. Kasi kunwari, probinsya, di ba? After show, ang ginagawa ko talaga para makalusot ako doon sa mga hayop na mga indecent proposal ng mga congressman. Ganito gagawin ko. Ang alis namin, ang flight namin, madaling araw, kinabukasan after the show. Diba? Para may dahilan ako, uy, pasensya na, hindi kami makaka-attend ng after party kasi dyan nagaganap yung mga mga kangkangan eh. Diba? So sabi ko, hindi kasi may biyahe kami, may flight kami sa umaga ng alas 5, kaya kailangan namin nasa airport na kami ng alas 2, ganun, alauna. Hindi, alas 2. Mga ganun. Natatapos kasi yung mga performance sa mga probinsya, alas 12, alauna. So magbibihis pa kami sa hotel. Tas yun na sinasabi ko. Mayroong mga nagagalit na mga congressman. Oh, gusto mo, patigil namin yung aeroplano eh. Pwede naman, basta wag lang sa taas. Baka bubagsak. Hindi, di ba? Totoo mga ganyan. Mga gago yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, meron ako nakasabay sa aeroplano. Aeroplano pa lang to, ha? Ito, ang tingin doon sa Mocha Girl, syempre, yung mga blondie-blondie, tsaka mga petit, mga mukhang mga Haponesa yung Mocha Girls. Pag tingin talaga, naku, di ko na sasabihin, dalawang congressman yon. Kilala ko yun, maingay yun. Putang inang yun. Ang ingay-ingay nun. Sabi ba naman, tinawag niya yung kanyang security. Abot mo itong card ko, ha. Sabihan mo yung manager. Kontakin ako. Pagdating nila sa hotel, ako nang bahala sa kanya, sabi. Oo! Ganyan ka mga, tapos yung mga ganito lang, anuhin nyo? Ay buti, tangina, tinabla ko eh. Sabi ko doon sa pakisoli yung card. Meron din akong card, Mastercard, Visa card, JCB, lahat ng card na gusto mo. Bigay ko pa dyan sa congressman. Ang kapal ng muka. Oo! Ang daming ganyan. At alam ko may mga kabit pa yan. Napakaraming yung binabahay. O yung mga misis ng congressman dyan, makinig kayo. Tuturuan ko kayo, ha? O yung mga misis ng congressman, makinig kayo. Alam nyo kung paano sila nagkakaroon ng kabit? Mga scholar? Kunwari may scholarship program yan, pero ang totoong scholarship program yan, yung mga kinukuha nila sa KTV, JTV, kinukuha nila yan, tapos binabahay na nila yan, tapos may sustento, tapos nakakondo yan. Punta kayo dyan sa Pasay, marami dyan. Nakakondo. Kasi mahal sa BGC, kaya hindi nila kaya. Kaya sa Pasay lang sila nagkokondo, kinokondo nila doon. Para pagka-uwi nila galing probinsya, pupunta sila, nandun na, nakakondo na. Tapos pinababantayan pa yan sa security, bawal sila lumabas. Sakal na, nagre-reklamo na nga sa akin yung iba eh. Sabi nila, Banat Bay, ikaw na lang magpaaral sa amin kasi sakal na sakal kami dito sa mga congressman.
Oo, sabi ko talaga sa kanina, sensya na, hindi ako umaano sa mga ganyan. Pagpe-pray ko na lang kayo. Hindi, totoo. Sinasabi ko talaga yung pasensya na. Wala akong pera, sapat lang sa akin to. Huwag kayong ano dyan. Oo, hindi, ba't ko sinasabi to? Totoo yan, ha? Hindi. Yung mga kwentong iba, dagdag na lang. Pero yung mga kabit, talagang napakarami niyan. Tapos magagalit kayo sa mga ganito lang ni Barsaga. Barsaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barsaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Tama! Yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi ka tanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Outcast ka pagka-honest ka. Ay, wag tayong maglokohan. Pag hindi ka naki-join dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barsaga hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barsaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barsaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barsaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barsaga. Hindi sumipot si Barsaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barsaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and future. Tingnan mo, yan pa, isa pang kabastusan yan, no? Sinuspindi nyo na, ayaw nyo pang hayaan na magsalita. Di ba? That will be saved when President Marcos leaves Malacanang. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Tiangco, let's allow the members to
to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe! Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa Kamara, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang ha. Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang ha. Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang. Maging honest naman tayo paminsan-minsan. Kasi balita ko yan eh. Ewan ko kung ano ha. Pero yan ang nadidinig ko eh. Merong bulong-bulungan dyan eh. Minadali nyo daw yan. Sobrang, sabi nga nila, urgent motion daw. Urgent daw talaga yan. Kailangan pagbotohan na para lumabas ang pondo. Magkano ang pagboto ng yes? Pakisagot nga ako, sir. Members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yawn. What we need is to bring the public's trust. Tama ka dyan ha. Minsan kasi mali din ito pero ngayon tama ka dyan. Hindi kasi minsan totoo, etong batang to, bagong congressman to eh. Minsan yung kanyang bitaw wala sa hulog. Sa totoo lang ha, wala sa hulog yung minsan niyang bitaw. Para sa akin. Pero this time tama yung ano mo, yung banat mo. Back in this house and this Pero gusto ko ito yung sa kanyang pinaglalaban yung ano, napaka-importante nun eh. Sa mga manggagawa kung saan eh yung dapat walang provincial rate. Dapat simulan na eh. Kung gusto ninyong maayos ang trapiko, kung gusto ninyong maayos ang lahat dito sa Maynila Metro. Wala eh, sobra na tayo eh. Oh, sobra-sobra na dami natin dito sa Metro Manila eh. Kaya dapat na talagang ano eh, tanggalin na yung provincial rate eh. Ito yung pinaglalaban tong maman to eh. Kasi sabi nga eh, ito yung Cavite, halimbawa lang ha, o yung Bulacan, tumapak ka lang kabila, iba na presyo ng pagtatrabaho doon. At ang dahilan talaga, karamihan ng mga naggagaling Cavite, Antipolo, Bulacan, Laguna, pumupunta pa sa Metro Manila para magtrabaho dahil doon sa mas mataas ang basic, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Eh kung sa totoo lang, kung sila ay pareho lang ang basic salary o basic o yung minimum wage sa probinsya, I don't think pupunta pa ng Metro Manila yung mga yan para magtrabaho kasi napakahirap ng mag-commute papunta ng Metro Manila. 'Di ba? Yan ang problema at yun yung pinaglalaban tong maman to. Diyan, sa parte na yan, saludo ko diyan. Firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yan. Habang suspendido, walang sweldo allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayagang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ayan, ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga.
249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabata si Representative Barzaga. Yari? Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barzaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay BP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi Minadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila. Tapos may mga, alam mo na, basket pagkalabas ng may paper bag na dala-dala sila pagkatapos nilang pagpipirma, di ba? Pero hindi na pinakita yung complaint kay BP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? Minadali yun eh. Minadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Partless Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang itinataw kay Representative Barzaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account.
But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Yun. Ano po ba mas mabigat na kasalanan? Ang magmeow o ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman, o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Naniniwala naman si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barzaga. Yun. May punto dito May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barzaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila 'di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barzaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdoan ako sa mga niya mga galawan niya pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun Sa totoo lang ito real talk. Pero wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barzaga. Ano ngayon kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga diyan nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC Tapos may mga dumating na Gen Z mga party people in the house utang ina, naka-leather jacket naka-leather jacket tas naka-bonnet. Sabi ko to galing Baguio. Hayop tas sabi na mga Gen Z ito yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop pero K-pop pangit naman. And dito ginagaya nila sa loob-loob ko. Ilagay nyo naman sa lugar yung panggagaya nyo. Sa K-pop kasi sa Korea malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Ano na itsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z. Weirdo talaga minsan Okay lang yun. Okay lang yun Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z sabi ko okay lang, basta magbayad ka sa restaurant Huwag kang tatakbo.
Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema eh. I mean, kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barzaga pagdating sa mga akto-akto niya, yung mga pag-aarte niya ng hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon. Di ba? Ito ha. Isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan. Okay? Kung bakit daw tinanggal si Barzaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside sa binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, 'di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita doon sa loob, isa 'yon sa talaga nag-trigger. Yung mayabang daw kasi talaga yung Sandro na 'yun. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan na parang tangina ka. Parang ganun lang. Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang ganun sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun. So, isa yun. Tapos, dahil si Barzaga pala, medyo maraming sa kanya. Marami ng, anong tawag doon, yung hindi lang umiimik, pero agree sa kanya. At ang plano ni Barzaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barzaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, praning, di ba? Again pag sinabi nating lulong sa kapangyarihan lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw kwento ito, na kumausap dun sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barzaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman, kasi kailangan niya, number games yan yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw, nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang na loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganon. Para daw mawala yung tinik, pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, hindi ka pwedeng umattend, di ba? Tapos, ang susunod pa daw dyan, patanggal na talaga si Kiko Barzaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Eto, panoorin nyo ito tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ako napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala. Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Congress. There's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga nahuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be suspended. Oh, we just had you last week. You didn't say that yet.
When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is... So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya. May mga siguro, may mga kausap na rin siya kung paano discarding gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman dyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspendo, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganun ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para bumoto kayo na tanggalin na yan. Naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to. Detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as president. So this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding... Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barzaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao, alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. Independent politicians. Okay. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante dyan. February 7 yung, the one-year ban on the impeachment of Sara Duterte will expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7 or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment? Well, the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. Okay. We might find but for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? So, ayan po yung, kaya ang question natin, hindi pa tayo tapos, ha? Pero meron na tayong question pang Noche Buena ni Banat Bay. Pang Noche Buena ni Banat Bay, ang unang 3 makakasagot ay
May pang Noche Buena ni Banat Bay. Okay? Ito na ang tanong. Sino di umano napikon kay Kiko Barzaga? Yun. Sino itong congressman na ito na napikon kay Kiko Barzaga kaya pinasuspend siya? Di umano. Yan ha. Klaro po, di umano yan ha. Di umano. Sino di umano yung napikon kay Kiko Barzaga? Ayun na po ba? Sagot na. Pero tuloy pa natin. Meron pa tayong mga topic. Ayun naman, masyado kayo nagmamadali eh. Kasi, mga kaibigan, sumagot ang Malacanang. Sabi, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi. Asan na yun, ha? Asan na yun? Hindi. Ito. Good morning, Aling Claire, Mamingi lang pasok. po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan Desisyon ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin eh. Alam namin. Desisyon po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging kritikal niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo na dahilan ng suspension. Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-consider. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Saldico. Ayan. No? So, ayan po ang dahilan ni Aling Claire para po daw, kung bakit daw. Kasi sinasabi niya, alam mo na, dinepensa na naman niya si Marcos na kung bakit siya pagkatanggal o pagkasuspend ni Congressman Kiko Barzaga, di ba? Pero ito, pag-usapan pa natin itong isang matindi ito. Ito. November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang decision denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging decision po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC
Kung mga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon at na vice presidente, madali sabi, baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna. Presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan, dinemand na wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayong malayo. And then, sabi nila, isa pa, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ang ICC dapat noong pa, ginawa na nila yun. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan, puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, Attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas na sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nilang poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay, kumuha sila ng brown. Nagegets din nyo, yun talaga ang totoong nangyayari ngayon Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte, ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng saysay yung kanilang opisina, yung kanilang institusyon. Kasi pag wala na ngayon, meron silang bentahe, may bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan kasi hindi naman sila fini-finance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi po parte, baka kalaho natin ng ICC parte ng Netherlands, hindi po Yan po ay independent po yan. At yung iba't ibang bansa ang sumusuporta sa kanila. Ibig sabihin, hindi ko nga maintindihan, para tayong tanga. Ganyang kawalang niya itong Marcos na ito. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saysay na institusyon. Wala na Amerika dyan, wala na China dyan, wala na Russia dyan, wala na. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ano lang yan yung mga Timbuktu, ang nasasakupan yan, yung mga, kahit yung ibang African countries, nagagalit na nga dyan Umalis na rin dyan Eto lang tayo, para tayong tanga, na para bagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Alam mo yun? Tayo yung kumalas sa Amerika, kumalas sa Espanyol, kumalas sa Japan. Ito nung ating kasaysayan para maging independent. Tapos ito tayo ngayon, magpapasakop tayo sa isang hindi nga bansa, isang institusyon at sasabihin nasa ilalim nyo kami. Litisin nyo yung mga gumawa sa amin ng masama. Doon pa lang, grabing colonial mentality nating mga Pilipino. Totoo, sobra yung colonial mentality natin na kailangan magpasakop tayo sa kanila. Mga tarantado ba kayo? Alam mo, ito yun makinig kayo. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte hindi siya kaharap.
Sabi niya, litisin niyo ako sa sarili kong bayan. At ang pagkasabi niya pa nga nung bago siya maging presidente, naniniwala ako makukulong ako. Naniniwala ako na ano ko sa ating bayan. Makukulong ako, uusigin ako dahil sa gagawin ko sa bansang to. Sinabi niya yan nung kanyang during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, itong ating bansa na walang kakwenta-kwentang ICC. At ngayon, ginagamit na poster boy si Pangulong Duterte para makahuthot ng pondo sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, meron pa kaming importansya dahil meron isang matinding akusadong naandi dito sa amin na si Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao. Inaakusahang mamamatay tao. Salbahin natin ang Pilipinas. Ganyan yung propaganda ng mga gago na yan eh. Sorry pero gago talaga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin magpasakop. Yung hustisya sa Pilipinas, ipinapasakop natin sa kanila. Ito'y insulto. Pasensya na po Supreme Court, sana po gumalaw na po kayo. Maawa po kayo sir, mga ma'am. Ito ay insulto sa inyo. This is an insult to our Supreme Court. Ako may tiwala ako sa Supreme Court eh. Ako talagang nananalig ako na ang ating bansa ay may pag-asa dahil sa Supreme Court. Nananalig ako dyan. Nire-respeto ko yan. Hindi ako naniniwala na sila'y kontrolado dahil marami po sila dyan. Sila po yung mga honorable na pag nag-iisip pagdating mo sa mga kaso sa Pilipinas. Hindi po sila nai-impluwensya ng mga politiko. Ako naniniwala pa rin ako. Meron pa rin akong pag-asa na nasa Supreme Court yan Maaayos. Kaya nga ito'y isang insulto sa Supreme Court na ipadala ang ating, kahit sino pa yan, kahit sino pang kriminal natin, kunwari assuming kriminal, ipapadala mo sa ibang bansa para usigin, katarantaduhan yun. Kahit kriminal pa ito nga, hindi nga ito kriminal Ito ay dating presidenteng nagpatupad lamang ng isang matinding paglaban sa droga. And yet, ginanito nyo. As a matter of fact, gumawa ako ng reels tungkol dyan at sinabi ko nga, dahil sa ginawa nyong yan, paano pagaganahan yung mga susunod na pangulo? Sasabihin nila, ano lang tayo, chill lang tayo. Bakit? Tangina, baka mamaya pag nanalo yung kalaban natin sa susunod, ipakulong tayo padala tayo sa ICC. This is a wrong, parang, ang tawag dito, precedence na nangyari ito. Kasi kung sino man yung mauupong presidente, nenervyos yun Sana kung si Sara Duterte, walang nervous yun. Matapang yun. Pero kung ibang presidente, matatakot sandali. Hindi ko kakalabanin ng oligarch. Hindi ko kakalabanin ng mga media. Hindi ko kakalabanin ang simbahang mga korap. Hindi ko sila kakalabanin. Bakit? Delicates ako. Kaya chill lang ako. Baka mamaya manalo yung kalaban ko sa susunod na eleksyon. Gamitin tong ICC para ipadala ko doon at ipatapon ako doon. Masama talaga ito, sir, mga ma'am. Masama itong ginawa ng Marcos administration na to. Ito'y pagbebenta ng ating sovereignty. Ika nga. Soberanya. Ito'y maling-mali. Maling-mali po. Hindi nga tayo membro ng ICC. Nagpadala tayo ng membro ng citizen natin. Anong katarantaduhan yan? Diba? Kagaguhan Parang ganito ha. Ibibigyan ko na example. Pamilya. Meron kang tarantadong anak. May pasaway ka, meron kang black sheep parang si BBM, ganun. Gagawin mo, kakausapin mo yung kapitbahay mo. Pwede ba? Idisiplinahin nyo na lang yung anak ko. Ibigay ko sa inyo yung anak ko. Idisiplina. Kayo nang bahalang magdisiplina.
tawag mo doon sa tatay na ganun? Anong tawag mo doon sa pamilyang ganun? Na ibinigay yung anak mo sa iba para sila na bahala. Kayo na humatol dyan, kayo na. Anong klaseng pamilya meron ka pagka ganun? Ano? Pamilya ni Marcos? Gago! Ganyan ang ginawa. Sana nga man lang kung halimbawa lamang halimbawa, pwede mo ibigay sa lolo mo, ayun sa tatay mo. Sasabihin mo, doon ka na muna sa lolo't lola mo kasi pasaway ka. Kamag-anak yun. Yeah? Hindi Hindi na nga tayo membro, binigay pa natin. Ano kagaguhan yun? Sana kung hawak tayo, halimbawa, yung dating Hong Kong, hawak ng British, di ba? Ibinigay sa British kahit alam natin, bawal din yun, di din tama yun. Mali din yun. Pero sana man lang kung ganun yung may relasyon tayo Wala tayong relasyon sa ICC, bibigay mo. Anong kagaguhan yan, mga brad? Di ba? Yan ganyan kademonyo itong gobyerno to. Kaya bantay-bantay tayo mga kababayan dahil alam nyo naman, etong gobyerno to, alam ko may balik ito sa kanila May balik ito sa kanila in the future. I do not know when and how. Pero always remember, hindi natutulog ang ating Panginoon. Nakikita niya yung gumagawa ng injustice sa mga tao. Kaya nga dapat maging tayo maging we stick to the truth and justice, 'di ba? Dapat hindi tayo nagdedehado ng ating kapwa. Dahil pag tayo nagdehado ng ating kapwa, maaring makalusot ka sa hustisya dito sa lupa pero hindi ka makakalusot sa hustisya sa langit.